John the Baptist, the forerunner of Jesus. Alam niyo ba mga kapatid, the birth of John the Baptist was supernatural. Alam niyo kung bakit? The parents of John the Baptist na sila Zacharias and Elizabeth ay matanda na at si Elizabeth ay baog or barren. Sa mata ng tao, marahil ito ay imposible. Pero sa Diyos, nothing is too hard or impossible with God. Pangalawa, the birth of John the Baptist was supernatural. Alam niyo bang si Angel Gabriel mismo ang nag-announce ng kanyang kapanganakan? The same archangel who stands in the very presence of God. But Zacharias doubted. It was supernatural kasi kahit pinag-pray na nila na magkaroon sila ng anak at nung sagutin ni Lord ang prayers nila, si Zacharias mismo, he could not believe it dahil sa kanyang unbelief. He was struck with dumbness. Napipi po si Zacharias for 9 months. Nagduda siya. Ang doubt mga kapatid ay kasalanan at hindi nalulugod ang Diyos sa taong walang pananampalataya. Na Hebrews chapter 11 verse 6. At bakit? Kasi siguro para kay Zacharias, naging routine na lang or naging normal na lang yung kanyang pagsiserve sa temple. Hindi na siya nag-expect ng miracle from God. Kasi imagine this mga kapatid. Ang huling prophet sa Old Testament ay si Malakay. And pagkatapos niya, bago pa dumating ang Gospel of Matthew, nagkaroon ng tinatawag na 400 years of silence. Kung saan walang propeta, walang angelic visitation. Ang tawag dito ay intertestamental period. Pero tandaan natin mga kapatid na hindi porket tahimik ang Diyos ay hindi na siya kumikilos o wala na siyang ginagawa. And in fact, it was actually a season of preparation for the coming Messiah. Paghahanda yun ng ating Panginoon and no other than Jesus Christ. Kaya siguro nung nagpakita na mismo si Angel Gabriel kay Zachariah, hindi na naniwala, no? Mahirap na para sa kanya paniwalaan yun. It was supernatural all because he was named by God. Sa kultura po kasi mga kapatid, ng mga Hudyo, karaniwan na ang tatay ang magbibigay ng pangalan firstborn son dahil siya ang susunod sa priestly office ng pamilya. Siguro Zachariah Jr. Pero hindi ganoon ang sinabi ng Diyos dahil ang Diyos mismo ang nagbigay ng pangalan at papangalanan siyang John. At hindi lang yun, it was supernatural. Napuspos ng banal na espiritu na sa tiyan pa lang nila Mary at Elizabeth. Talagang gumagalaw na sila sa tiyan. He already recognized Jesus bago pa man sila ipinanganak. Nandoon na ang anointing at calling niya. And the preparation of the forerunner na si John the Baptist was also unconventional. Ibig sabihin, hindi ito yung pangkaraniwan, no? Unconventional, ibig sabihin, hindi ito ayon sa sistema ng mundo. Dahil, alam niyo ba, si John the Baptist ay hindi nag-aral sa rabbinical school, kundi nag-aral si John the Baptist sa wilderness. Siya mismo tinuturuan ng Holy Spirit, kaya masasabi talaga nating Holy Spirit graduate itong si John the Baptist. Wow! Then matagal siyang unknown, no, si John the Baptist. Pero sa tamang oras at panahon ni Lord, si Lord ang nagpakilala sa kanya. A voice, not a somebody. Sa panahon ng malalaking pangalan, ng big titles, political at religious leaders, God bypassed them all and raised up a nobody called voice in the wilderness. At alam niyo ba mga kapatid, unusual din ang outfit at diet ni John the Baptist kasi wala siyang royalty looks at hindi magagarbo ang kanyang kasuotan. Kasi 'di ba, para mapakinggan ka ng mga tao, 'di ba dapat maganda rin ang outward appearance mo o yung palabas mo na anyo. Pero alam niyo ba na si John, camel hair ang suot niya at ang diet niya ay locust or balang at wild honey ang pagkain niya. Sa mata ng tao, hindi ito impressive. Pero iba sa paningin ng Diyos. Dahil ang kingdom ay hindi naman nakabase sa panlabas na anyo, kundi sa panloob. Si John po mga kapatid, he was clothed in humility. Alam nyo, prominent si John sa panahon na yon. Actually, marami nang ang followers si John nun eh. Pero alam nyo ba na hindi inangkin ni John ang spotlight? Kaya nung dumating ang time na tinanong siya, ikaw ba ang hinihintay naming Messiah? Ikaw ba si Kristo? Ang sabi ni John, hindi ako ang Kristo. Actually, tinuro pa ni John sila kay Kristo at sabi niya, merong mas dakila na darating kaysa sa akin. One mightier than I is coming. John recognized Jesus in his life. At malinaw niyang sinabi at pinagdidiinan na hindi ako ang Messiah, hindi ako ang Kristo. At dagdag pa niya, He will baptize you with the Holy Spirit and with fire.
John was not jealous over them. He willingly directed the people to Jesus. John knew his mission and his purpose. At ang sabi niya, he must increase, I must decrease. Kaya kagaya ni John the Baptist, mga kapatid, no, we pray na dapat ganito din tayo sa ating buhay, mga Kristiyano. Hindi dapat natin iaangat ang sarili natin para sa ikakaluwalhati natin. Iaangat natin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng area ng buhay natin. Si Jesus lang dapat ang mabigyang glory. Siya lang ang maluwalhati. Hindi para sa atin ang glory. Amen? Kaya di kailangan maging sikat, no, para maging voice tayo in this generation. Di kailangan ng big title, maraming followers. Di kailangan maging perfect outfit. Basta may puso kang handang sumunod, the Holy Spirit will use you. And we must always point people to Jesus, not to ourselves. Kaya mga kapatid, sa maging boses ka in this generation, ihanda din natin ang mga tao sa pagdating ng ating Panginoon. In the birth of John the Baptist and life of John the Baptist, remind us of this truth. God moves in the supernatural. Kaya huwag tayong mabuhay sa routine lang, mga kapatid. Live with faith, expect miracles, and experience the living God who still moves today. If this blessed you, share it, mga kapatid, to your friends and loved ones para marami pa ang ma-encourage to believe in the God of the supernatural. Have a blessed day, mga kapatid. Keep shining brightly for Jesus.